ka-express matapos ang masakit na kampanya ng Gilas Pilipinas sa 2025 FIBA Asia Cup. Marami ang napaisip at napagtanto kapag walang kay Soto, parang nawawala ang kakaibang pwersa ng kupunan. Sa kabila ng husay ni Justin Brownlee, Junmar Fajardo at Dwight Ramos, malinaw sa mga mata ng mga fans na kulang ang Gilas. Ordinaryo ang naging etsura nila sa torneo, lalo na't puro talo ang inabot laban sa mas malalakas na bansa. At para sa maraming Pinoy, isa lang ang dahilan, walang kay Soto. Kaya naman nang pumutok ang balitang magbabalik si Kai sa November para sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers kontra Guam, umapaw ang excitement ng basketball community. Matapos ang halos isang taon na rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury, makikita na ulit ang 7'3" na higante sa sentro, handang magbigay ng depensa at opensa na matagal nang namimiss ng Gilas. At higit pa rito, ito rin ang unang pagkakataon sa ilalim ni Coach Tim Cone na makukompleto ang 12-man lineup sa isang official FIBA game. Bukod kay Kai, naroon sina Justin Brownlee, Dwight Ramos, Junmar Fajardo, Scottie Thompson, AJ Edo, Kevin Kembao at ang bagong local na si Kenton Meliora Brown o QMB. Isang lineup na puno ng taas, versatility at international experience. Isang kombinasyong matagal nang inaasam-asam para sa pinakamalaking laban ng bansa sa qualifiers. Mahalaga ang laban kontra Guam hindi lang para sa standings, kundi para sa mas malaking layunin, ang pagbabalik ng Pilipinas sa Olympics. Ang bawat panalo sa FIBA World Cup qualifiers ay hakbang papalapit sa Paris 2028 dream. At ang pagbabalik ni Kai ay pwedeng maging simula ng bagong yugto para sa Gilas. Ngayong buo na ang pwersa at may dagdag na motibasyon mula sa pagkatalo sa Asia Cup, handang-handa ng Gilas Pilipinas na ipakita sa buong mundo na iba ang laban kapag kompleto ang tropa, lalo na kung kasama si Kai Soto. Ang 2025 FIBA Asia Cup ay nagsisilbing malaking salamin para sa basketball fans ng Pilipinas. Sanay ang mga Pinoy na makita ang Gilas bilang isang pambihirang pwersa sa court, mayabang sa depensa at creative sa opensa. Pero sa torneo na yon, tila nawala ang kinang. Sa kabila ng lahat ng puso at effort ng mga manlalaro, kapansin-pansin na kulang ang impact sa shaded lane at mas madali para sa mga kalaban na makapasok at makapuntos. Sa bawat laro, ramdam ng mga fans na parang ordinaryong koponan ang Gilas, walang towering presence na kayang magbago sa ritmo ng laban. At habang may husay sina Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Dwight Ramos at iba pa, kulang pa rin ang overall intimidation factor na hatid ni Kai. Maraming beses na itong napag-usapan online at sa sports programs, iba ang Gilas kapag may Kai. Ang resulta, puro talo laban sa mas matatangkad at mas physical na teams. Hindi lang ito usapin ng skills, usapin ito ng kompletong sistema at balanse ng lineup. At dahil wala si Kai, nawala ng natural rim protector ang Gilas, nabawasan ang spacing sa opensa, at naapektuhan pati rotations ni Coach Tim. Para sa maraming fans, malinaw na ang aral, si Kai ay hindi lang simpleng player, kundi isang game changer. At dahil doon, lalong tumaas ang excitement nang lumabas ang balitang siya ay magbabalik sa November para sa qualifiers kontra Guam. Ito ang tsansang may balik ang special sa Gilas at sa pagkakataong ito, buo na ang tropa. Sa wakas, natulukan na ang matagal na paghihintay ng mga Pinoy basketball fans. Sa darating na November, opisyal nang magbabalik si Kai sa Gilas Pilipinas para sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. At sa unang assignment, laban kontra Guam. Para sa marami, hindi lang ito basta comeback. Ito ay isang makasaysayang pagbabalik na maaring magtakda ng tono para sa buong kampanya ng qualifiers. Matapos ang kanyang ACL injury nitong January, dumaan si Kai ng matinding operasyon at rehabilitasyon. Maraming beses nang sinabi ng mga doktor at ng SBP na hindi nila mamadaliin ang pagbabalik ni Kai. Mas mahalaga ang long-term health kaysa short-term na resulta. Kahit sa bawat buwan na lumilipas, tumataas ang anticipation. Lalo pang umigting ang excitement nang makitang sumasama na siya sa light training at conditioning, indikasyon na malapit na talaga ang kanyang pagbabalik. Ang significance ng laban kontra Guam ay hindi basta nakabatay sa pangalan ng kalaban. Sa FIBA qualifiers format, bawat panalo ay critical para makakuha ng magandang standing at mas madaling daan papunta sa World Cup stage. At kung seryoso ang Pilipinas sa kanilang ultimate goal, ang makabalik sa Olympics, kailangan nating magtala ng malinis na record sa maagang bahagi ng qualifiers. Bukod dito, ito rin ang pinakaunang pagkakataon sa ilalim ni Coach Tim na makukompleto ang kanyang 12-man lineup. Sa lineup na ito, makakasama ni Kai sina Justin Brownlee, Junmar Fajardo, Dwight Ramos, Scottie Thompson,
AJ Edu, Kevin Kimbao, Jamie Malonzo, Sage Perez, Chris Newsome, at ang bagong local na si Kenton Meliora Brown. Isang lineup na puno ng taas, versatility, shooting at defensive toughness. Para kay Coach Tim, malaking bagay ang buo at kompletong roster. Hindi na niya kailangang mag-adjust ng rotation dahil sa kawalan ng key players. Sa halip, pwede niyang ilabas ang lahat ng posibleng kombinasyon para mapahirapan ang kalaban. Maaring maglaro ng Twin Towers gamit sina Kai at AJ o kaya gumamit ng mobile bigs kasama si Kevin Kimbao para sa mas mabilis na pace. May option din siyang mag-full court pressure dahil sa depth ng kanyang guards at wings. Para sa mga fans, may dalawang bagay na inaasahan sa pagbabalik ni Kai. Una, ang pagbabalik ng natural shot blocking at rim protection na nawala sa Asia Cup. At pangalawa, ang mas kumpiyansang gilas na kayang magdomina sa ilalim at magbigay ng spacing sa labas. Alam ng lahat na kapag kompleto ang gilas at kasama si Kai, ibang klase ang kalibre ng laro. Sa November, laban sa Guam ang magiging unang hakbang, pero malinaw na higit pa rito ang nakataya. Ito ay pagkakataon para ipadama sa buong Asia na ang gilas ay handang bumalik sa tuktok at ngayong buo na ang tropa, mas mabigat ang kanilang tsansa na makamit ang pangarap na Olympic return. Matapos ang matagumpay na kampanya sa FIBA Asia Cup, malinaw na ang susunod na misyon ng gilas ay panatilihin ang kanilang momentum papunta sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ang pagbabalik ni Kai mula sa kanyang injury ay nagdadala ng bagong dimension sa kupunan, height advantage, rim protection at inside scoring na mas magpapatibay sa depensa at opensa ng gilas. Sa ngayon, lahat ng core players mula sa Asia Cup roster ay nananatiling intact na nangangahulugang wala ng malaking adjustment period at maraming oras para sa mas malalim na sistema at chemistry. At isa pang malaking development ay ang pagiging local ni QMB. Sa ilalim ng FIBA eligibility rules, bilang local players na siya, nagkakaroon ng mas maraming flexibility ang gilas sa pagbuo ng lineup. So, ibig sabihin, pwedeng magdagdag ng isang naturalized player, Justin Brownlee, o ibang option nang hindi nasasakripisyo ang frontline depth. Hindi rin matatawaran ang maturity ni Kevin Kimbao matapos makipagsabayan sa international stage. Mas maayos na ang kanyang shot selection, mas agresibo sa depensa, at mas kumpiyansa sa leadership role. Ang ganitong improvement mula sa isa sa pinaka-dynamic forwards ng bansa ay dagdag armas para sa gilas sa paparating na qualifiers. Sa darating na World Cup Asian Qualifiers, haharap ang gilas sa mas matinding kalaban mula sa Asia at Oceania, kabilang na ang Australia at New Zealand. Pero dahil buo ang roster, malakas ang frontline, at mas cohesive ang sistema, posible nga na makapagtala ng perfect record sa qualifiers. Isang bagay na hindi pa nagawa ng Pilipinas sa modernong basketball era. At eto ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.